Magandang gabi po, ako si Benison Estareja at meron pa rin tayong update regarding sa ating minomonitor po na si Tropical Storm Enteng with international name na Yagi as of 11 in the evening. Ito po yung ating latest satellite animation regarding po dito kay Bagyong Enteng, and as of 10 in the evening ay huling namataan ang sentro nitong si Bagyong Enteng sa vicinity ng bayan ng Rizal sa probinsya po ng Calingana. Taglay nito pa rin ang hangin na 85 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 140 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran at bahagyang bumagal sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, itong mga kulay pula associated po yan sa mga minsang malalakas po ng mga pag-ulan at overnight po makakaranas ng minsang malakas na ulan itong mga areas sa may Cagayan Valley, sa may Cordillera region and Ilocos region at ganyan din sa mga nearby areas pa ng Central Luzon at maring enhance pa dun sa mga mountainous areas sa may areas po ng Cordillera and Caraballo Mountains. Kapansin-pansin din ang mataas sa chance ng ulan sa may western section ng ating bansa, lalo na sa may Central Luzon, Southern Luzon and Visayas, dahil pa rin po yan sa southwest monsoon or habagat na siyang pinalalakas nitong si Tropical Storm Enteng. Base rin sa ating latest satellite animation, meron din tayong mga cloud clusters or kumpul pa ng ulap dito po sa may silangang parte ng bansa sa may Philippine Sea. At hindi rin natin inaalis yung chance na pagsapit po ng Thursday or Friday, once na lumabas itong si Bagyong Enteng sa ating area of responsibility, ay may mabuo nga dito sa may silangan ng Cagayan Valley na cloud clusters na posible maging isang low pressure area at magpapatuloy pa rin ang pag-enhance or pag-ibayo ng habagat pagsapit po ng Thursday and Friday sa western section ng ating bansa. So lagi po tayong magantabay regarding sa ating mga updates. Ito naman po yung latest track nitong si Tropical Storm Enteng. Inaasahang kikilos po overnight, pahilagang kanluran ang tropical storm. Dadaan pa rin po dito sa natitirang bahagi ng Cordillera region, kabilang ng Kalinga, Apayao, and Abra. Maring mag-emerge patungo pa dito sa may northern portion of Ilocos region at lumabas sa coastal waters ng Ilocos Norte bukas ng umaga. And then pagsapit po bukas ng umaga hanggang sa tanghali ay kikilos na ito pakanluran or pakaliwa. At dahil ito'y nasa may karagatan na muli, ay posibleng unti-unting lumakas muli ito bilang isang severe tropical storm pagsapit bukas ng hapon hanggang gabi at maring lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Wednesday na madaling araw or umaga. At kikilos pa ito pakaliwa for the next 3 more days pa hanggang sa makarating po ng Southern China, kabilang na ang Hainan Island, kung saan posible rin ito na lumakas pa bilang isang typhoon. Base naman sa ating latest track din, nakikita natin itong yellow circle associated pa rin doon sa malalakas na hangin at pinakamalalakas pa rin po yung mga hangin na mararanasan dito sa may areas po sa may Northern Luzon at maaaring mahagip din po ang areas pa ng Central Luzon. So wala nang direct effect yung mga areas natin na naapektuhan directly dito sa may Bicol region, bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, and western side pa ng Central Luzon. Estimated location po bukas ng umaga nitong si Bagyong Enteng ay nasa coastal waters po ng Burgos, Ilocos Norte. Bukas po yan ng alas 8 ng umaga. Pagsapit naman po ng gabi bukas ay unti-unti nang lalayo ito sa ating kalupaan. 240 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan at pagsapit pa ng umaga ng Wednesday ay nasa 375 kilometers na ito west ng Calayan, Cagayan. The moment po na lumabas ito ng ating area of responsibility, kapansin-pansin na medyo malapit pa ito sa ating kalupaan, kaya naman makakaasa pa rin tayo ng pag-ibayo ng habagat hanggang sa makalabas or kahit makalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 and number 1 sa maraming lugar sa Luzon. For Northern Luzon, meron tayong signal number 2 sa may Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur, ganyan din sa Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, buong Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island, signal number 2 pa rin, ganyan din sa Isabela, northern portion of Nueva Vizcaya, northern portion of Quirino, at northern portion of Aurora. So itong mga lugar na ito, mga karanas po, na may kalakasan pa rin na hangin, gale force winds, na maaaring makadulot po ng pagkasira ng mga pananim, at makasira po ng mga mahihinang istruktura, lalo na po yung mga yari sa pawid at sa kahoy. Sa susunod na 12 oras, meron naman tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 or babala bilang isa dito sa may southern portion pa ng Northern and Central Luzon. Kabilang na ang Batanes, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, ganda ng La Union, rest of Pangasinan or northern portion of Pangasinan rather, ganyan din po sa may Benguet,
rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, central portion of Aurora at northern portion of Nueva Ecija. So mga karanas po ng mga pabugso-bugsong hangin dyan sa mga susunod na oras na siyang direktang epekto rin po nitong si Bagyong Enteng. At kapag meron po tayong tropical cyclone wind signals number 1 and number 2, automatically po suspended po yung ating sea travels sa anumang uri ng sasakyang pandagat. Ito naman po yung mga lugar na uulanin for the next 3 days, epekto ng habagat, plus itong si Tropical Storm Enteng. At kapansin-pansin nga po, kahit makalabas na ng PAR itong si Bagyong Enteng, ay magpapa-enhance pa rin po. Magkakaroon pa rin ng southwest monsoon, lalo na sa may western sections ng Luzon. By tomorrow, 100 to 200 millimeters po ang aasahan natin dito sa may Ilocos region, Abra, Apayao, and Benguet, direktang epekto nitong si Bagyong Enteng. At meron ding 100 to 200 millimeters or heavy to intense na mga pag-ulan by tomorrow sa may Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. At inuulit natin itong Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro dahil magpapatuloy pa rin dyan ng heavy to intense na mga pag-ulan dahil sa habagat hanggang sa araw po ng Wednesday and Thursday kahit makalabas na ng PAR itong si Bagyong Enteng. Inuulit po natin. Sa ibang lugar naman po, meron tayong 50 to 100 millimeters na ulan by tomorrow. Dito pa sa may Cagayan Valley, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao, direktang epekto nitong si Bagyong Enteng. At meron din tayong moderate to heavy rains by tomorrow sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Even dito sa Metro Manila, gayon pa rin po, meron pa rin tayong minsan malalakas sa ulan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, and Northern Palawan. Again, dahil po yan sa habagat at hindi naman direktang galing kay Bagyong Enteng. Pagsapit po bukas, meron pa rin mga moderate to heavy rains sa Ilocos provinces dahil kay Enteng. At meron pa rin mga 50 to 100 millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet. Gayon pa rin sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, ilang parte ng Calabarzon maliban ng Quezon at sa northern portion of Palawan. At pagsapit ng Thursday, meron pa rin mga minsan malalakas po ng pabugso-bugsong mga ulan dito sa may Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at hilagang bahagi pa rin po ng Palawan. So sa mga nabanggit natin na lugar, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin, lalo na sa mga low-lying areas natin, possible pa rin po tayo magtaas ng mga heavy rainfall warnings po kasi at mataas din ang chance, lalo na sa mga areas po sa may mountainous areas sa may northern Luzon na magkaroon din po ng mga pagguho ng lupa. So in case po na kailangan na talaga ng evacuation, pakipag-coordinate po sa inyong local disaster risk reduction and management offices. Para naman po sa taglay na hangin or severe winds na dala nitong si Bagyong Enteng plus the southwest monsoon, asahan po by Tuesday or bukas ang pabugso-bugsong hangin sa may Ilocos region, ganyan din sa Nueva Vizcaya, Quirino, hanggang dito sa may Aurora, Zambales. Ito yung mga areas pababa na po na malayo na kay Bagyong Enteng pero mayroon pong pabugso-bugsong hangin, ganyan din sa Bataan, Bulacan, Metro Manila, buong Calabarzon, buong Mimaropa, Bicol region, Western Visayas, Negros Island region at Northern Samar. Then pagsapit po ng Wednesday, magpapatuloy ang pabugso-bugsong hangin dahil sa habagat over Ilocos region, Abra, Benguet, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol region, Western Visayas, Negros Occidental, and Northern Samar. Kaya naman patuloy po na paalala sa ating mga kababayan, possible po na mas bahagya pang mas malakas yung mga magiging pag-ulan natin sa mga elevated or mountainous areas kagaya ng nabanggit natin kanina sa mga Cordillera region and Ilocos region. And under these conditions, posible nga po yung mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. Yung mga malapit din po sa mga kailugan, possible din po na umapaw yung ilog at mag-cause din ng mga pagbaha doon. At yung mga coastal flooding, possible din po sa mga coastal areas. Rain-induced landslides are likely, lalo doon sa mga inulan na po na areas nitong mga nagdaang araw po. Para naman po sa ating gale warning or yung babala sa matataas sa mga pag-alon, epekto ni Bagyong Enteng plus the southwest monsoon, meron tayong hanggang 4.5 metro ang taas ng mga alon or nasa 1.5 palapag na taas po ng alon over Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at sa kabilang banda, meron din tayong gale warning pa rin sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, hanggang dito sa may eastern coast ng Quezon,
kabilang na ang Polillo Islands at sa baybayin din po ng Camarines Norte. Kapag meron tayong gale warning, may tendency rin po na pagbawalan na pumalaot yung ating mga maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado po yung mga matataas na mga pag-alon. At bukod pa dyan, dahil kay Bagyong Enteng, ay meron din po tayong possible na storm surge na 1 hanggang 2 metro. Ito po ay daluyong ng bagyo dito po sa may coastal area, sa mga low-lying coast ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion of Aurora. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ang susunod na update natin ay mamayang 5:00 ng umaga. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.